Kung taglay mo naman ang wala, hindi ka espiritu. Sa mga bagay na yan, na pinating sa atin sa araw na ito, tayo ba'y naunawa natin ang diwa ng bawat katagat na sa atin pinating sa araw na ito? Kung ating nanalamin at unawain mabuti, kung ang taglay mo mabuti, may bagay kang nakalitaan, tuklasin mismo ang bagay na yun. Sapagkat, anong wika? Kung ang taglay mo naman ay tao, meron ka nakalitaan. Ano? Ang kahayagan ng tao. Yan ang diwa, ano? Kaya tanongin. Ano ang bagay na yung kalimutan? Tao ako. Kung tao ka, asan ang katawan ng tao na tinutukoy mo, ikaw'y tao? Samantala ang taglay mo ngayon, ikaw'y nagpabasag na tao. Hindi yan ang tao na taglay ng tao na tinutukoy mo. Patunayan mo na ang tao ay may katawan ng taong nakikita at mayroong laman na kahayagan ang taong bagay na iyong binabanggit. Kung taglay mo sinasabit ang gitna, wala kang paninindigan sa bagay na totoo. Bakit? Kung sinasabi mo, ako'y nasa gitna, lahat ay kapangyarihan mo, nakapag-unawaan mo, paano masasabi ang lahat na bagay yan ay kapangyarihan ko? Asa na kahayagan na katawan ng tao at nasaan ang tao? Nasa iyo. Ikaw ba'y may kalagayang totoong tao na taglay ang laman at buto at espiritu upang nasabi mo ang gitna ay taglay mo? Wala ka paninindigan sa bagay na totoo, sa bagay na iyo nadidinig at isasagawa. Kung taglay mo ang wala, hindi ka espiritu. Anong di ano? Kung ikaw'y wala, wala ka ni anuman. Upang masabi mo, ikaw'y ukol sa kanya. Hindi mo ngayon dadama ng lubusan na ikaw pala yung espiritu. Paano mo masasabing ako wala? Samantala, hindi pala ako espiritu. Paano ko ngayon napagtitibay? Ako wala. Ngunit ako'y espiritu. Anong di ba? Ang bagay na yan na sinasabing wala akong kalagayan, wala akong pinalalagyan, wala ako sa akin na kaniligid, kundi espiritu. Kung ako'y kalagayang astral na kalagayan, walang tutulog, walang huhulit, walang gagalaw, kundi sa lahat ay kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung pati na masasabong ikaw nga ang larawan ng Espiritu Santo magpakilanman, doon mo palang masasabi, ikay wala, ngunit ikay Espiritu. Upang ang bagay na yan ay iyong tagayin, saka ngayon, tutungo sa landasin ng Espiritu at katotohanan na siyang magpapalaya sa iyo. Tanong, ano ba ang landasin ng Espiritu at katotohanan upang kayo'y maging totoo at makalaya sa bagay na inyong tinatahanan? Ano ba ang Espiritu? Di ba maliwanag? Hayag ng katawan ng tao. Ano ba katotohanan? Katotong tumatahan sa lahat ng bagay na totoo. Saan man niya ibig, siya'y doon. Saan man niya naisip, siya'y sasagot. Sapagkat siya ay kalagayan totoo ng Espiritu Santo. Ang mabuti ay dapat maging mabuti, magpakilaman.
ikaw ay isang kalagayan lamang na may taglay na masama at mabuti. Paano mo ngayon na pababalas na ang mabuti ay dapat taglay mo magpakilanman? Isa lamang ang katugunan na sa bawat isang kalagayan ang bagay na diwa ng bagay na parating. Ulitin, ikaw ay isang kalagayan lamang na may taglay na masama at mabuti. Iisa lamang ang katugunan ng bagay na yan. Hindi nasa bawat isang kalagayan ang dapat maging mabuti magpakilaman. Kahit kayo nga ang ginawa at ginawa ko na ngayon ang 10 batas ng kalayaan. Bakit? Binuo ko at sinila ang kaalaman noon at ngayon upang gusto ninyo maunawaan ang panahon sa kasalukuyan. Ipinagsasabi ko ang kaalaman noon ngayon sa kasalukuyan, inyong balikan upang inyo na maunawaan, diwain at gamitin ang damdaming Espiritu. Doon nga matutuklasan ang tunay na kasagutan sa bagay na pahiwatig sa araw nito. Ang katotohanan ng Espiritu Santo ang siyang parating sa kasalukuyan. Kahit ang bagay niya na may lubos natin nakuhaan ang diwa na nilalaman ng bagay na kanyang parating sa araw nito.